port congestion at truck ban. Ilan yan sa mga itinuturong dahilan kung bakit naantala ang pagdating ng mga package at balikbayan boxes para sa ating mga kababayan. Ang mga OFW po na nagpadala sa Pilipinas tila hindi na interesado na malaman o pagsapalaran pa ang mga balikbayan box para sa kanilang pamilya. Alamin ho natin yan. Narito ang report. Padating na ang Pasko, pero nakarating na ba sa inyo ang mga ipinadala na inyong mga mahal sa buhay na nasa abroad? Sa panahon ng Kapaskuhan, apektado ang delivery ng lahat ng kargamento, maging ang mga balikbayan boxes at mga package mula sa abroad. Isa si Sheila, isang may bahay na nakaranas ng naantalang pagdating ng package at balikbayan box. Anya, Setyembre nang nagpadala ng package ang kanyang biyenan upang sana'y matanggap ng Nobyembre para sa karawan ng kanyang anak. Sa halip na 60 days lang ang dapat itagal ng pagpapadala, naantala ito ng mahigit 1 linggo. Dahil sa nangyaring yun, imbis na yung igagastos para na lang doon sa celebration mismo, parang nagastos pa namin pambili ng ibang mga needs na sana nandoon na sa package. Bukod sa package, naantala rin ang inaasahan niyang balikbayan box mula rin sa kanyang biyenan sa Hawaii para ngayong Pasko dahil daw sa port congestion sa Manila Port area. Pinalo up ng mama niya, tinawagan niya. Then tinawagan din namin dito. Ang sabi daw, yung marami sa sobrang dami kasi ng mga barko, wala na parang maparkan yung barko nila kaya hindi pa makuha yung mga package, hindi pa yun madala dito. Ayon kay Joel Longares, Pangulo ng DDCAP o Door-to-Door Consolidators Association of the Philippines, apektado rin ng port congestion ang trucking industry o yung mga nagde-deliver ng mga kargamento mula sa port area hanggang sa kahit saang destinasyon. Congestion talaga. Yes, because again, look, if you are a businessman, if you own a company, alalahanin mo natutulog ng 10 o 15 o 20 araw yung barko mo dyan sa karagatan natin. Yung maintenance mo sa tao, sweldo ng tao, kurodo. Instead of you can do more income, natutulog yung iyong negosyo. Pero sinabi ni Athena Dance, Chief ng Informal Entry Division ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port, na bukod sa port congestion, may iba pang dahilan ng napakatagal na pagdating ng inyong mga bagahe. Ilan sa napag-alamang dahilan ng matagal na pagkakantala ng mga bagahe? Una, inaantay pa ng isang door-to-door forwarder na mapuno ang container bago ito ikarga sa barko. Pangalawa, mahabang pila ng barko sa Manila Port area na hindi makapagdiskarga dulot ng port congestion. Pangatlo, hindi pagkakaunawaan ng isang foreign forwarder at ng kanyang lokal na forwarder dito sa Pilipinas. At panghuli, naipadala ang bagahe sa isang peking foreign forwarder. Kung titingnan ang ruta ng balikbayan box, nagsisimula ito sa pagpili ng foreign courier o yung door-to-door forwarder na siyang makikipag-ugnayan sa partner nitong local courier at maghahatid ng balikbayan box dito sa Pilipinas. Ang ginagawa ng foreign forwarder sa ibang bansa, kinokolekta ang mga boxes mula sa mga magpapadala. Aantayin mapuno ang container na tatagal ng 1 o 2 linggo, depende sa sitwasyon. Kung sa US galing ang ipapadala, mula 60 hanggang 65 araw ang itinatagal ng paglalayag ng barko. Pagdating ng barko sa Manila Bay, hindi rin kaagad ito makakalapit sa pier at naka-standby lamang na ang average ay 10 araw. Ito ay dahil sa marami pa ring barko ang nakapila na magdidiskarga ng kanilang mga container, dulot pa rin ang pagsisikip sa Port of Manila. So pagdating ng barko, once na-unload yung container, that same day, or pag na-submit na yung tinatawag nating ship's manifest, pwede na mag-file ng entry, yung tinatawag nating import entry, informal, for the consolidated shipment. So, once it is filed, pinaprocess naman namin agad din, the same day actually. So, after that, dumadaan sa x-ray machine namin yan, yung container. And that all happens in a few hours. So, kung wala namang makita sa x-ray na problema, tuloy-tuloy na siya, labas na siya eh. So, that's within the day. Pag may makita namang something sa x-ray na medyo suspicious, ibabalik yung container. So, bubuksan natin, titingnan kung ano yung nakita sa x-ray. So, that's one place where a possible delay can be.
Sa pagpapadala ng balikbayan box, binabayaran na lahat na nagpapadala ang foreign forwarder para sa shipping at delivery charges, kasama ang customs fees at duties. Kaya sakaling hindi ipadala ng foreign forwarder sa kapartner nitong local forwarder, ang bayad para sa customs fees at duties ng balikbayan box, naantala rin ang paglalabas ng naturang padala. Ang nagkaroon lang ng problema, yung foreign forwarder at saka yung local forwarder, pag hindi sila nagbayaran, okay, so doon nagkakaroon ng problema. So syempre, yung naman ditong local forwarder, pag hindi naman niremit sa kanya yung collection doon, paano naman niya i-release din dito? Samantala, kung ang OFW ay magpapadala ng package o parcel sa pamamagitan ng Philippine Postal Office, tiyakin na mayroong item list na nakadikit dito para maiwasan ang pagkakaantala. Paliwanag ni Robert Monteñedo, Assistant Postmaster General ng Philippine Postal Corporation, kapag kasi hindi detalyado ang pagkakalagay ng mga laman ng parcel, nagiging subject for examination ito ng Bureau of Customs. Pag sinabing gifts, hindi pwede ang gifts. Dapat i-itemize mo, ano bang laman yon? Cellphone ba yon? Sabihin mo cellphone. Kapag subject for examination ng parcel, bibigyan ng 30-day notice card ang consignee o yung tatanggap ng nasabing parcel para papuntahin sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Titignan ng customs examiner kasama ang consignee para malaman kung anong mga items ang hindi na ideklara at kung magkano ang dapat bayaran na customs tax at duties alinsunod sa tariff code. Sakaling hindi makuha ang package o hindi makapagbayad ng customs duties, mapupunta na ito sa nasabing ahensya para ipasubasta. Kasi doon nagtatagal sa assessment eh. I-assess kasi nila yun eh. Na how much ang babayaran because according to them, lahat supposed to be na pumapasok, taxable. Sa isang memorandum of agreement ng Bureau of Customs at ng Philippine Postal Corporation itong Nobyembre, ginawang simple ang proseso upang mapabilis ang release at pagpapadala ng mga parcel. Nagbigay din ang Department of Trade and Industry ng mga alituntunin upang huwag maantala ang mga padala. Ayon kay Eduardo Quizon, Trade and Industry Development Specialist, unang dapat iwasan ay ang mga peking forwarder. For example, inoperate ka ng murang relo or any item, masyadong mura, you will think twice. At napakamura naman ito, siguro peke ito. O baka nakaw, ganyan. The same thing is true with balikbayan box. Kung inapurin ka ng mga $40 lang o $35, mag-iisip ka ngayon, napakamura naman ito. Pangalawa, dapat na magpadala ng maaga para talagang sumakto sa anumang okasyon, lalo na kapag Pasko. Ayon sa negosyanteng si Sharon Abadam na taon-taong tumatanggap, nagpapadala ang kanyang mga kamag-anak sa abroad Setyembre pa lamang. Maybe because we're thinking there might be too much packages in the port or nagkakapatong-patong. So we'd rather send it on a regular month than if it's going to be near Christmas season. Because it's already a risk. You'll not get it. Or you just wait until January to get your Christmas gift. Hinggil naman sa problemang port congestion, ilang linggo po kami nag-follow up sa Philippine Ports Authority upang mahingan sila ng paliwanag at solusyon, ngunit sila'y tumanggi. Todo ang pagmamalaki ng ating pamahalaan sa mga OFWs bilang bayani ng makabagong panahon. Pero lubha namang mabagal ang aksyon ng ilang ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga problema ng OFWs na ating ngang bayani. Bayaning itinuturing, pero mabagal ang pamahalaan kung sila ipagtanggol kapag naapi. Bayaning itinuturing, pero mabagal maiuwi sa Pilipinas sakaling maipit sa nagkakagyerang nasyon. Kaya't aasa pa ba ang bayaning itinuturing kung ang kanyang simpleng padala ay hindi kaagad makarating? Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario.